Merienda ideas ba ang kailangan mo? Yung simpleng gawin pero hindi din mabigat sa bulsa. Halika at samahan niyo ako hanggang dulo. Mabubusog ka at sigurado akong kikiligin ka din katulad ko. Mapapaaw ka na lang talaga. Disclaimer po, sariling recipe ko po ito at kanya-kanya po tayo ng idea sa sarili nating pagluluto. Sa isang bowl, nilagay ko muna ang wet ingredients, yun ay ang coconut milk at ang water. At kung mapapansin nyo nga, ay ito ang gamit ko sa pagsusukat dito. Pagkatapos, ay naglagay na rin ako ng cornstarch at asukal. Next ko naman na nilagay ay itong powder milk na Bear Brand. Yung iba kasi, ang ginagamit nilang na milk dito ay evaporated milk. Pero mas bet ko kasi yung lasa ng Bear Brand pag ako ay nagluluto ng maha. At yung iba, ang gamit nila ay condensed milk para sa pampatamis dito sa maha. Pero ako, saktong sugar lang ang ginamit ko dito. At ayan, pagkabukas ko ng ref namin, may nakita pa akong condensed milk na natira doon. Kaya yan, dinagdag ko na rin para pampalasa dito sa niluluto ko. Sa mga sukat naman na ginawa ko dito, ay ilalagay ko na lang sa comment section sa baba. Nga pala, gagamit din tayo ng whole corn dito sa ating nilulutuing maha blanca. I-drain muna natin ang tubig dahil hindi natin kailangan yan. Pero kung may extra budget kayo, pwede naman kayong gumamit ng corn soup para ihahalo dun sa mixture. Pero para sa akin, yung isang can na to, madami na kasi ito, kaya hahatiin natin ito sa dalawang bahagi. Yung kalahati or more than dun sa kalahati ay ilalagay natin dun sa mixtures natin at yung natira pa ay gawin natin pang toppings. So ayan, ganyan lang siya simple gawin dahil halu-haluin lang naman natin lahat ng ingredient. Pag nahalo na ng maayos, ay tinitikman ko bago ko siya isalang dun sa pan. Kung okay na ba siya or meron pa tayong idadagdag. Hindi ko rin pala napakita sa video na naglagay na rin pala ako ng 1 pinch salt dun sa mixtures natin para hindi lang puro tamis yung malalasahan natin. Ang sekreto nga pala dito sa pagluluto ay yung walang humpay na paghalo-halo hanggang sa mangawit yung braso mo, be. At kapag ganyan na ang kanyang consistency ay pwede na natin siyang ilipat dun sa ating container. Ayan, nakikita nyo naman at medyo natakpan pa nga itong ating video dahil against the light nga ang kumuha ng video. Charot! Kusa na yung mabubuo pag yan ay lumamig. Pero pag mali ang sukat mo ng cornstarch dyan, hindi yan titigas. Parang lugaw lang yan pag kinain. Kaya ingat-ingat po tayo dun sa ating measurement. Pwede siyang tumigas, pwede din siyang lumambot ng sobra. Di pa man siya ganun kalamig, pero ayan, nilagay ko na nga itong whole corn as toppings. At maliban sa corn, pwede din tayo mag-toppings ng peanut, pero yung durog-durog. And wait, there's more dahil dadagdagan pa natin ng bonggang-bongga yan toppings na yan. Kukunin na natin sa ating ref ang ating pinalamig na cheese. Itong Edin cheese kasi nilalagay ko muna yan sa freezer bago ko siya kayurin dahil medyo malambot nga yan pag yan ay kinayod at hindi siya malamig. Ito talagang perfect na pang topping samahan natin, yung cheese tsaka may kasamang corn. O hayan, kitang-kita nyo naman kung gaano sila ka-overload sa toppings. O video pa lang, mapapatulo na yung laway mo, be. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara at tikman na natin itong overload toppings na maha blanca. Grabe, sa unang tikim ko pa lang talagang itong version na to ng dessert na to parang sinasabi kong melt in your mouth. Yung feeling na paulit-ulit mo siyang kakainin at titikman at hindi ka magsasawa. At ayun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!